Alam naman natin, she is based in Batangas. At sa Batangas din, meron din silang kabady club doon na pinapilala, especially in the part of Talawan. Pero may mga federation, may mga communities ba kayo na meron ng kabady presence sa ngayon, Sir Mitch? Sa ngayon po, ang malaki namin supporters ay yung nasa circuit. Kasi may mga friends namin from Marikina, mga India National. Sila talaga yung nag-introduce sa amin ng circuit kabady. As for the standard, we are focused on sa 16 certified coaches namin na binuo namin dun sa NU ng So far din pala, pag-uusapan na namin yung president kay Suman Lores yung process na pag-tryout, pag-selection ng mga players. So for now, dito muna kami nakasikot sa 16 yung pinakalakas namin. So, ang priority natin afterwards is makabuo kayo ng competitive team, all Pinoy, para dito sa 2027 Malaysia SEA Games because indoor and beach ang kabady ang sinasama ninyo. But, of course, naintindihan naman natin, pag sinabing SEA Games, ay kailangan magpa-credit ka sa Philippine Olympic Committee, kailangan magpa-member ka para maging associate o regular, and then susunod naman yung suporta naman ng ating sports governing arm, yung Philippine Sports Commission, funding arm, yung Philippine Sports Commission. So, ano ba yung mga steps ninyo para mabigyan panalo ng pansin o mabigyan ng tamang suporta ninyo ng mga nasabi kong organisasyon para, of course, makapasok na, magkaroon na ng funding, support funding upang itaguyod ang national team program at ating grassroots level? Sobrang ganda ng timing yung pagkalabas ng kabady sa Pilipinas. Sunod-sunod invite na mga VIPs from Southeast Asian Kabady, invite ng SEA Games, pati yung pagiging host natin. So for now, we are really sobrang pag-ipon, di na lang yung panahon. Kaya time hinahabol namin talaga yung makausap ko ng Curtis Econ, kaya Chairman Babon, sa POC. So bilang second-register na kami, uunahin namin syempre na hopefully maging part ng curriculum ng kabady. As part of physical education sa mga schools sa tinataguyod, yan kasi ang ganyan din yung ginawa ng roll ball ni Sir Tony Elguega, parang papakilala na rin hindi lamang sa mga communities kundi sa mga schools na rin through their PE programs na rin. Pero kailan ito naging SEC registered na yun? Kailan kayo nag-pound? Yung parang nagpirma? Actually, this year. This year lang. Kailan, what month? Last month lang po. Last May. So congratulations. At in fairness naman, at of course, meron na kayong SEC registration na duly legitimate and authorized para na mag-conduct nga na dito ng mga kabady activities dito sa bansa. Tanungin ko naman yung mga players natin. Bakit ba mahalaga sa inyo ang paglalaro ng kabady? At ano ba ang benefits? Ano ba ang fundamentals? Ano yung nakukuha ninyo dyan sa sport dito na kahit alam natin, parang bumalik kayo sa pagkabata, pero mas challenging at mas intense? For me, yung playing kabady, kasi marami siyang benefits for me. First, yung madidevelop na yung discipline, hard work, and syempre yung pagiging camaraderie with the other people, lalo na yung mga pagiging teammates mo. So, most common benefit dito, and kailangan i-develop is yung agility, endurance, and yung mindset and techniques. So, those things, pag tinumbray ko, mas mapapadali mo yung paglalaro sa playing field ng kabady. Okay. Kailan ka nag-umpisa na maglaro ng kabady? And bakit mo nasusuhan? Actually, I started playing kabady last April and then. So, Ngayon lang, April. na-invite ako ng mga teammates from other sports to
try and as an athlete na medyo curious about sports other than my common sports like basketball, volleyball, badminton. So, bago siya sa panilig. So, parang gusto kong i-try. And also, medyo din kasi as an athlete niya, medyo yung sa sarili ko parang challenge ako lagi pag may bago. So, medyo gusto ko din yung physicality. As a basketball player, ako rin na physical guy. So, gusto kong i-try yung parang makapag-bump in lang. First, yung thinking ko, makapag-bump in lang. Baka somehow, hindi naman intention yung makasakit pa. Baka makapag-physical, naman sa mga sa competitors. Okay, so dati ka pala... Kaya interesado ko para i-try yung sports. So dati ka pala basketball player. Saan ka school or naglaro ka sa collegiate? I don't play collegiate, but I play lang sa high school and college. In college, sa mga college departments and incomes. Okay, si ma'am naman, bakit mo nagustuhan na magkabady? Kailan ka nag-umpisa at anong sport ninyo? At ano ang kaalagaan nito? Yung pisikalan, yung team chemistry, etc. Ito yung sinabi ni Carl, it's a mix of different disciplines din naman, which applies in all sports. Siguro the difference with kabaddi, it's actually a mix of all sports siya. So you have the agility, the running, the physical contact, of course, the techniques, and the mind games as well. Kasi nga, it's a physical and very contact sport, so you have to take care of yourself then, and of course, your defenders, kasi dito talaga injury prone siya. Yun. Very physical. When you watch it, parang you're just watching patintero or wrestling. Pero when you're playing it, it's actually different. Kasi when we had the coaching course, doon po kami natuto kung paano talaga yung tamang pag-tackle, ano yung tamang bagsak, ano yung tamang footwork for it. So it's a different footwork din kung ano yung meron sa flag football or football, soccer. Sa kabaddi, it's different kasi nga, you're playing indoor and you can also play outdoor. So, saan sport ka ba nanggaling bago mo na-introduce sa kabaddi? Kailan ka nag-umpisa? I first started kabaddi parang January for the women's. And then for the sports, I actually tried a lot. Pero yung tumagal akong sport was Olympic rowing and volleyball. Rowing. So, part ka na national team? Oh, no. Pero actually, yung coach ko is the national team. Alright. Pero, alam naman natin, may mga women's players na yun na binibigyan natin pansin natin. Pero, what makes it essential na kahit konti lang yung mga kababaihan na naglalaro sa kabaddi, parang mas lalong nasanay kayo, na-challenge kayo sa amon na ito ng male-dominated sport na alam naman natin, yung sport na kabaddi is perfect para sa'yo. Ito yung sinabi ko, it's a male-dominated sport. So ako as a woman, ang hinahanap ko is something na, this can be done din para ng babae. So, ako personally, I want to be that person na, she can play that sport too. Parang ikaw yung someone they look up to. In terms of babae sa kabaddi naman, of course, you're playing with you're playing then with other women na definitely minsan mas physical pa sa inyo and all. But, it matters din kasi Okay. Dito pa. thank you. Tuloy. Wala rin. Ayaw na po sa Tuloy. Okay na. Tuloy. I was saying, as a woman in a male-dominated sport, the wages of it is that I was just looking for someone to idolize, someone I look up to. And here in Kabaddi, we wanted to be that pioneer woman that would encourage other women to try this sport. Okay. Kay LJ naman,
naman. LJ, bakit mo nagustuhan ng sport? Ano yung mga fundamentals na naka-ugnay sa'yo with regards sa sport? Unang-una pa rin ako salamat daw kay Sir Rachel Manfisa na may pagkakaan dito sa Dalamero. Isang opportunity po sa akin na mapabilang sa bagong laro sa ating mga Pilipino. Bilang isa pong training sa sports is pinagdan ko yung opportunity na maging part of sa mga kabali Philippines. And then sa opportunity na rin po na may tutulong sa ating sports division. Okay, kailan ka nag-umpisa na maglaro ng kabady at anong sport ka nang galing? Naging part po ng Bulacan yung kabali ko. So ikaw yung part ng team na nagwagi nga doon sa Bulacan, no? Yes po, yung under 20. Under 20. So meron pala kayong youth division ninyo at when did you start niya na matuto na magkabady? January pa lang. And ano ba yung pinaka-fundamental o beliefs ninyo na nakuha ninyo? Kahit alam natin medyo pisikalan, medyo injury prone, pero nakakayanan niyo pa rin na makipagsagupa hindi lamang sa mga kapwa Pinoy, kundi sa mga Indian nationals na rin. Nag-start po kami sa pag-training sa Malato Every tuwing linggo nagkikita kami sa Makati, nag-training kami ng wala kami alam, just alam niyo po yun, para maging physical preparation sa Go. ano po to, nag-start po kami sa Marikina na wala pong alam sa kabady, lalo na po ako po yung unang athlete ng kabady na naibitahan nila Sir Richard Manfisa. At bakit niya ba importante para sa kabataan na matuto magkabady? Ano po, napaka-importante po nito, maging physical fit and then yung mental po, napaka-laking tulong na yun. Okay, bago natin itanong kay Jeannie, I'd like to recognize din yung ating bagong nating kasama, si James, ang kanilang coach. Pakilala mo muna. Hello, I'm James. James, ano ang apelyido? James Apple. Okay, thank you, coach. You went, by the way, dun sa coach certification program along with the CKF officials na rin. Ano yung mga natutunan ninyo? Kasi this is actually a great opportunity and parang lumevel up yung experience ninyo sa pag-coach niya ng mga players na rin na matutuwa na magkabady at maglaro. Actually, kabaddi is a very beautiful sport. It's a combination of all sports, combat sport, individual sport, mental sport. So, naging interested ako sa kabaddi. I have a traveling background, so nagamit ko rin siya gusto ko. And I believe na dapat natutunan din about individual sport, their own discipline, communication. And of course, being coach nga pala ng kabaddi, nakita mo na ba yung improvements sa pag-handle at of course paggabay ninyo? Especially, this is a physical game and a team game. So, there's gonna be a way para at least magkaroon kayo ng mga magsanay kayo ng mga dagdag na mga coaching advices o di kaya mga knowledge na natutunan ninyo from the CCAP na kailangan i-excel panlalo para dito sa sport na ito. Yes, most importantly yung unity because it's a team sport. So unity, techniques, and other plans, how they execute the plans, how they know their enemies, how they know their opponents and all. So maganda rin. So sa ngayon, saan ka nagko-coach now? Sa Philippine team ngayon or sa Bulacan? For now, I'm on standby, waiting for further instructions by Coach Mitch. Okay. So, Jeannie Pilota, dahil pabalita, ako na.